gagawa tayo ng empanada Pro Max. Quality empanada, premium empanada. Ang sarap po ito. Tignan yan ha. Tignan nyo kung gaano ka-crispy yan. Uy, ang init. Quality. So, wag na natin patagalin yan. At simulan na natin. Una nga, magluluto muna tayo ng palaman. So, dito meron akong 1 kilo ng karneng manok. Siyempre, filet na to. Lalagyan ko yan ng 600 grams ng water. Yung karneng manok na ginagamit ko dito ay yung frozen. Pwede rin kayong gumamit ng baka or kaya pork. So, dyan, maglalagay tayo ng star anise. Durog-durog bagay yung nabili ko. Pero kung buo yung nabili nyo, kahit 2 piraso lang. Naglagay din ako dyan ng onion leeks, 5 hanggang 6 na ngipin ng bawang, and then 1 pirasong sibuyas. Sinalang ko na nga yan sa medium fire. Kapag kumukulo na para hindi siya umawas, iangat nyo lang yung takip. Huwag nyong papakuluan to ng walang takip kasi mag-evaporate yung ating liquid. Kapag ka nag-evaporate yan, kailangan mo ulit maglagay ng tubig. Ang tendency nun, papakuluan mo ulit siya ng matagal na matagal kasi once nag-add ka ng liquid, madali siyang mapapanis kapag ka hindi mo pinakuluan. Habang pinapalambot nga natin yung karne, dito magtitimbang na ako nung gagamitin nating shortening. So, mas maganda kasi to na ilalagay natin dun sa flour na malamig. So, nagtimbang ako dyan ng 250 grams tapos inilagay ko sa ref. Maganda kasi na yung shortening or yung fats na gagamitin natin is malamig para hindi talaga siya natutunaw lang dun sa flour. So, yung ginagamit ko dito is Quest Shortening ng High Caps Marketing Corporation. Ang ganda lang ng shortening na to kasi hindi maantay yung amoy niya, and na-test ko to na kung niluto ko siya sa kawali, walang masyadong magtatalsikan kasi wala siyang masyadong liquid na content. Nung lumambot na nga yung karne natin, so tatanggalin natin isa-isa lahat ng aromatics na nilagay natin. Tatandaan na kapag nakagat mo yung star anise, masakit sa ngipin yun. Lalong-lalo na yung luya, diba? Hindi to katulad ng ulam na mapipili mo yung maisusubo mo kasi ito nakapalaman siya eh. So yan, ilipat ko yan sa tulyasi para mahalo natin and madurog natin ng maayos yung manok. Maglalagay ako dyan ng 1/4 cup ng toyo, 2 kutsarang oyster sauce, 2 kutsara ng suka, 1 teaspoon ng 5 spice, 1/2 teaspoon ng black pepper, yung durog na, chicken powder, bahala na kayo kung gaano karaming gusto nyong ilagay, and 1 cup ng light brown sugar or brown sugar, mas maganda. Baka may magsabi naman dyan, ang dami namang asukal nung asado mo. Ganun talaga kapag ka pinapalaman sa tinapay or sa empanada. Dapat manamis-namis siya, magkokontra siya dun sa alat. So, ang ginagawa ko dyan, dinudurog ko lang yung ating karneng manok. Kadalasan talaga ginagamitan ko to ng pressure cooker, lalong-lalo na kapag ka baboy, para talaga siya, naguhugay-hugay kumbaga. So dito, naglagay lang ako ng 3 tablespoon ng cornstarch. Nilagyan ko yan ng same amount ng water, hinalo para sa ating slurry. Hininaan ko yung apoy and then nilagay ko na dito sa niluluto natin. Ito na yung gagawin nating pampalapot. Huwag niyong kakadamihan yung cornstarch kasi pangit naman yung matigas yung palaman natin. Huwag niyo din kakadamihan yung sauce or yung sabaw, kaya kanina pa lang binigay ko na sa inyo yung amount o measurement ng ating water. Kasi importante yon, dapat yung sauce natin ay para lang makoat yung karne, hindi para maging extender. Yung sauce ay kailangan para maging moist habang kinakain natin yung palaman, hindi para pampadami ng palaman, okay? Kapag ka nakain niya ng customer and puro sauce lang na matigas yung nakain nila dun sa empanada, syempre hindi na yan uulit. So dito, pagka malapit ng maluto yung ating palaman, maglalagay na ako dyan ng 1 kutsara ng sesame oil. Yung mga timpla natin ay pwede nyo namang baguhin according sa inyong panlasa or dun sa availability ng mga ingredients. Kailangan din na kapag nilagay natin yung slurry natin o yung cornstarch, make sure na ito ay lulutuin mo pa ng matagal para hindi rin siya agad mapapanis. Tatagal to kahit nasa room temp ng 3 days basta tama yung pagluluto nyo. Pero syempre wag nyong patagalin ng ganun, pakabenta nyo kagad. Yes, doon na tayo sa ating paggawa ng dough. Dito, meron akong 600 grams ng all-purpose flour, wooden spoon ng Pilmico yung ginagamit ko. Naglagay na rin ako dyan ng 1 teaspoon ng salt, 2
2 teaspoon ng sugar, and then yung ating 250 grams ng shortening. Ito yung nilagay kanina natin sa ref. So, alam nyo ba na yung pagiging flaky, pagiging malutong ng empanada natin, or kahit anong crust ay na ginagawa nyo, ay nakasalalay dun sa dami ng fats. Kung natatandaan nyo dati, 200 grams lang yung fats na nilagay natin. So, dito nag 250 grams tayo. Pwede nyo pang dagdagan to ng 50% sa dami ng flour. Kunyari, ito naka 600 grams tayo ng flour. Pwede nyong gawing 300 grams yung inyong shortening or kaya kahit anong fat. So, dyan naglagay ako ng 200 grams ng water natin. Ang technique lang para sa dough na hindi umuurong at saka mas mayabo or mas flaky, huwag nyo siyang mamasahin. Try nyo lang na i-combine hanggang sa magdikit-dikit na siya at makabuo kayo ng dough. Kapag minasa nyo yan masyado, ma-overwork yung gluten. Ang mangyayari, kapag nagpa-flatten na kayo, umuurong ng umuurong. And then, kapag naluto nyo na, mas mabilis siyang kumunat or di naman kaya ay tumigas. So, talagang promise, pagsamasamahin nyo lang at huwag nyong mamasahin. Paulit-ulit ako niyan kapag may workshop kami. Kasi nakikita ko talaga yung iba na minamasa. Mabalik tayo sa paglalagay ng mas maraming fats dito sa ating crust. Ang tendency kasi kapag mas marami kang nilagay na fats, kapag naluto na siya, masyado naman siyang flaky, mabilis naman siyang madurog. Alam nyo dati tanda ko, syempre baguhan pa lang tayo, so nagde-test talaga ako na magdagdag ng fats. Ang dami kong nilagay na fats, siguro nasa 60% yun. Nung naglalako na ako, medyo naalog ko yung pinaglalagyan ko ng mga paninda. Ang nangyari, pagtingin ko, durog na durog talaga yung mga empanada kasi sobrang flaky nga niya. Alam nyo, umiyak talaga ako ng sobra kasi sayang yung pagod. Hindi ko na siya mabibenta kasi nga durog na sa sobrang pagka-flaky. So, ayun na nga. Pagkatapos natin pagsamasamahin yung dough, nilagay ko yan sa plastic, tinanggal ko lahat ng air and then i-rest natin yan hanggang sa lumamig na rin yung ating palaman. Kapag hindi mo rin minasa yung inyong dough, mas mabilis mo lang siya kailangang i-rest compare sa minasa mo. Kasi hindi nga siya umuurong. So, dito naglagay na ako ng egg. Ito na yung extender. Pamparami ng palaman. Maglagay kayo ng nilagang itlog. Masarap din siya kasi pambasag dun sa alat at saka tamis ng palaman. Hindi ako nagpuputol-putol ng dough kasi sanay na ako sa kada kuha ko kung gaano kadami. Pero kung tinimbang nyo siya, ganito, nasa 50 to 52 grams yung medium size or large size ng empanada ko. So, pinanipis ko yan ng ganyan. Kung nakikita nyo, kapag nagpa-flatten ako ng dough, inaangat ko siya ng inaangat para hindi siya dumikit. Oo, naglalagay din ako ng flour sa ilalim. Pero wag nyong kadamihan masyado. So, ganito lang tayo mag-pleats or magtupi para maganda yung design. Ito ay nakukuha sa practice. So, practice lang kayo ng practice. So, makukuha niyan. Kung hindi naman, yung katulad ng pinauso natin before, yung may molder tayo na maliliit, pwede nyo ring gamitin yon para sa maliliit na size. Ito pa ang matindi. Nakikita nyo, manipis na manipis ko talaga siyang pina-flatten. Ang kagandahan kasi kapag shortening ang gamit, umaalsa yung crust natin. So, kahit manipis yan, kapag pinirito natin yan or binake yan, kakapal yan. So, tamang-tama lang talaga yung pagiging manipis para hindi naman masyadong makapal yung tinapay ng empanada natin, di ba? Makakagawa nga tayo dito ng 20 to 21 pieces ng large size na empanada. So, after nating mag-mold, pwede nyong i-freeze yung mga empanada natin or pwede nyo na kagad siyang iprito. So, dito gagamit ako ng Crisp Fry na frying fats ng High Caps Marketing Corporation para mas maganda yung pagkakaprito natin. Mas nakakatipid din ako dito dahil mas mahabang time o ilang batch ko siyang nagagamit compared to regular oil. Habang pinapainit ko yung mantika, maggagawa tayo ng slurry. Ito yung pagdidipan natin ng mga empanada natin para mas maging crispy siya, mas matagal siyang magiging crispy. Yung measurement nito is 1 cup lang ng cornstarch, 1/2 cup ng water, pinch ng salt, and 1 teaspoon ng baking powder. So, hinalo ko lang yun and then ready na yun mamaya. Para nga makita nyo yung pagkakaiba nung meron ng dip ng slurry at saka yung wala. So, magpiprito muna tayo nung wala. Yung hindi natin sinawsaw dun sa slurry na ginawa natin. So, yan. Ito yung plain lang. Piprito ko to hanggang sa maging medium brown na yung kulay.
Yung apoy natin is nasa medium lang, wag nyong kalaksan kasi pwedeng matusta na yung labas and medyo hilaw-hilaw pa yung loob. Mas masarap yung empanada na talagang toasted hanggang loob. Ito naman yung batch na lalagyan na natin ng slurry. So yan, ang gagawin ko, i-dip ko muna isa-isa yung empanada. Hindi ko siya i-dediretso sa mantika. Papabayaan ko siyang tumulo ng tumulo. And then lalagay ko siya sa pan para medyo matuyo na yung slurry dun sa crust ng empanada natin. Ganito yung ginagawa ko para hindi naman masyadong maglubo-lubo. Alam niyo yung marami masyadong malalaking bubbles dun sa empanada. So gusto ko yung sakto lang. So yan, pag medyo tuyo-tuyo na siya, ilalagay ko na siya sa mantika. Ang effect kasi nito sa empanada, mas matagal siya magiging crispy and malutong talaga. So makikita niyo dito, ito yung empanada natin na walang slurry. Makikita niyo flaky naman siya. Pero kapag may slurry, may tunog talaga siya na malutong na malutong. Kaya mas masarap siyang kainin lalo na kapag bagong luto. Itong recipe natin ay pwede nyo ring i-bake. Itong mga to ay bake sa 180 degrees Celsius for 35 to 40 minutes. Nilalagyan ko lang yan ng egg wash bago isalang and then 5 minutes bago ko siya ahunin, lalagyan ko ulit siya ng egg wash then babalik ko ulit sa oven for 5 minutes para mas maganda at brown yung kulay niya. Huwag nyo itong aahunin ng hindi pa brown ha. So ito na yung mga empanada natin na merong coat ng slurry. Makikita nyo na marami siyang lubo-lubo na, ewan ko, cute siya para sa akin. Pero kung ayaw nyo, okay lang din naman. Pero try nyo din kasi malay nyo magustuhan nyo. Alam nyo ba yung sa peach mango pie na, di ba para siya may coating? Parang ganito rin yun. Hindi lang ako sure kung ito mismo yung mixture ng slurry nila, pero may ganun yun. So ito na yung nire-request nyong asado empanada. Masarap to sa suka, pero mas masarap to kung ititinda nyo ng laging bagong luto. Kaya ayun na nga mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan nyo yung ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye!